The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at mga karadyo agri na nakikinig po sa atin at nakatutok na rin po sa ating Facebook page at gayon din po sa ating 90.1 FM na channel po ng ating radyo. Ayan, so maaaring yung iba po ay medyo nainip ng bahagya but ayun, so nagkaroon lang po ng meeting ang aming division a while ago. But of course, sabi nga po, the show must go on. So again po, isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at karadyo agri at welcome po sa panibagong episode po natin ng ating programang Palaybida sa Radyo Agri. Siyempre, dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, Philmec Kasaganaan para sa Bayan. At ako po si Badeth mula pa rin po sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Philmec at siya nyo pong makakasama sa halos isang oras po natin na kwentuhan at pagbibigay po ng impormasyon at kaalaman tungkol pa rin po sa pagpapalayan. Katuwang pa rin po natin of course ang mga nasa likod po ng ating programang Palaybida mula po sa Philippine Rice Research Institute or ang PhilRice. Ayan po. So bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan ay batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasamahan. Siyempre starting off with our Director 4 Dr. Janicia Alvindia, gayon din po sa ating Director 3 Sir Joel Dator at sa lahat po ng ating mga Mancom at Execom members, sa lahat po ng mga division chiefs, section heads, sa mga guards on duty natin, utility, personnel at gayon din po sa mga kapalay at karadyo agri natin na maaring nakatravel po sa mga oras na ito. At syempre sa buong Philmec community, yan isang magandang araw po sa inyo. At syempre, babatiin din po natin ang ating mga kapalay at karadyo agri mula pa rin po syempre sa PhilRice sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John De Leon. Gayon din po sa kanilang Development Communication Head na si Dr. Hazel Antonio at sa lahat po ng mga staff ng PhilRice at sa mga OJTs din po natin na nandyan po nakadeploy sa PhilRice. Ayan. So, bukod po sa tayo po ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, ang Radyo Agri 90.1 FM Philmec, gayon din po sa official Facebook page ng DA PhilRice at DA Philmec. Kaya naman po kung kayo po ay merong mga nais na batiin, mga i-shoutout, maaari nyo po itong i-comment sa mga naturang Facebook pages. At kung meron pa rin po kayo mga message, mga katanungan at suggestion po at pagbati, ayan, syempre open pa rin po ang ating Radyo Agri text hotline 0962-119-7445. Gayon din po, bukas din po ang text hotline ng PhilRice sa numerong 0917-111-7423 para naman po sa mga questions, suggestions at ilan pang mga information na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute. So patuloy po tayong pinagkakatiwalaan ng mga ahensya gaya ng PhilRice at ang potensyal po ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon pagdating po sa pagpapalayan. Sa isang report nga po ng National Telecommunications Commission o NTC, sa halos 1,000 active radio stations po sa bansa, 300 po dito ay engaged sa mga agriculture programs. Sa loob po ng 10 taon ay patuloy ang partnership at engagement nito sa mga radio stations gaya po ng ating himpilan, ang Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Ang mga engagements po na ito ay tinawag ng Palaybida kung saan isa po ang Radyo Agri sa katuwang na ng PhilRice sa pagbibigay ng mga bago at relevant information sa ating mga kapalay at karadyo agri. Ayan. So para po sa ating panibagong topic. So last time po ay ilang mga impormasyon tungkol po sa mga kaibigang insekto ang atin pong napag-usapan na last episode. At ngayon naman po
ay isa pong peste ang atin pong mapag-uusapan para po magkaroon po tayo ng mas marami pang kaalaman tungkol dito. Dahil ito pong peste po na ito ay sinasabing mas active o aktibo daw kapag po malamig ang panahon. So ito po ang aksip o yung stem borer na karaniwan po ay namiminsala sa panahon na ang palay ay nasa vegetative hanggang ripening stage na po. So ang uod po ng stem borer, ito po ay pumapasok sa loob ng puno ng palay at kumakain sa loob ng parte na puno po ng daluyan ng sustansya. Kaya po masasabi na ang aksip po, ang stem borer ay mabagsik po at matindi po kung puminsala. Ngayon po, syempre nararanasan natin ang malamig na panahon at malakas na hangin, kaya po alamin natin kung mas nagiging mapanira ba ang stem borer sa mga ganitong panahon. Kaya po para mapag-usapan po natin ito, makakasama po natin via Zoom si Kapalay Genaro Rillion, ang Chief Science Research Specialist mula po sa Crop Protection Division ng PhilRice para po ibahagi po sa atin ang mga kaalaman tungkol sa aksip o stem borer. Ayan. So magandang araw po, Kapalay Naro. Ayan, welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, ayan, bumati po muna tayo sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Ayan, so Yeah. ayun. Good afternoon, Badet, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa inyong programa. Opo, ayan. So, sir, baka po meron po kayo mga gustong batiin, mga i-shout out po. Sabi nga, yung mga kasamahan po ninyo dyan sa inyo pong division, sir. Binabati ko yung mga kasamahan ko dito sa Crop Protection Division ng PhilRice at ang staff ng DevCom. Yan. Good afternoon sa kanila. Opo, sige po. So, simulan na po natin ang ating kwentuhan, sir. So, para po sa akin pong unang question, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting paliwanag? Ano po ba itong tinatawag na aksip o yun pong stem borer? So, ang stem borer ay isa sa mga insekto na umaatake sa ating palay. So, Badet, isa siyang moth, ano? At kung makikita natin ito sa ating palayan ay hugis at sulok siya. Okay. So, yeah. So maraming species ng stem borer sa palay, ano. Pero ang common dito sa atin sa Luzon, ito yung yellow stem borer. So yung pakpak niya ay may distinct na dot dun sa tip ng kanyang pakpak at madali itong makilala sa ating palayan. Opo, ayun. So, hugis, tatsulok or triangle at ang kilala nga po na species ay ang yellow stem borer. Ayan. So, for my next question naman po, Kapalay Naro, ano po yung mga masasabing delikadong characteristics po ng mga stem borer na dapat pong tandaan ng ating mga kapalay at mga karadyo agri? So, ang stem borer ay internal feeder, Badet. So, pagka napisa yung itlog niya, papasok siya dun sa stem. So, doon na siya kakain, doon na siya maninirahan. At kaya niyang umatake hanggang bata pa yung palay, hanggang ito ay magbuntis o hanggang mamulaklak. So, ganong kadelikado ang aksip na ito. Yun. So, kumbaga po talagang halos sa malaking stage po ng ng isang palay ng mga palayan po natin ay masasabi natin na talagang at risk po kapag po merong presence po ng stem borer, dahil yun nga po na-mention nyo rin po na internal feeder sila. Kumbaga hindi natin agad-agad makikita on the outside yung kanyang destruction, pero meron pong mga makikitang mga, sabi nga po ay red flags kapag masasabi na inatake ng stem borer or aksip ang atin pong mga pananim. Ayan. So for my next question naman po, kailan po o anong panahon po ba mas madalas lumalabas at dumarami po itong mga aksip o stem borer? Kapag ang palay natin ay nasa reproductive stage na, kadalasan madami na ito. So hanggang mag-ani na, so marami na sila. Opo. Kaya nga kapag ikaw ay nahuli magtanim, nakaani na yung mga katabi mong palay, Opo. ikaw ay nahuli magtanim, buntis ang palay mo, ito yung paborito na atakihin ng stem borer. Kaya
malaki ang chance na magkaka-whitehead ang iyong palay. Okay. So yun po yung yung tinatawag na whitehead. So yan po mga kapali at mga karadyo agri, ilan pa lamang po yan sa mga impormasyon po tungkol sa mga aksip o mga stem borer po sa ating mga palayan. So nabanggit nga po kanina sa mga kachuchun-in lang. Ayan, tinatawag nga po na internal feeder ito pong peste na ito. At sa loob pa lang po ng kumbaga sa stem ng mga palay po natin, doon po halos naninirahan na yung mga aksip. Kaya po ayan, i-watch out po ng ating mga kapalay na mga magsasaka itong stem borer. At gayon din as sa panahon na reproductive stage ay at tres po napakalaki ng tsansa po na posible, pero wag naman po sana na magkaroon po ng peste na aksip o stem borer po sa inyong mga pananim. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, baka po meron na tayong mga shout out sa atin po mga Facebook pages at sa mga kachuchun-in lamang po ha. Ayan, so patuloy pa rin po tayo sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri at napag-uusapan nga po natin yung stem borer o aksip sa ating mga palayan. Ayan, so mula po sa ating Facebook page ng DA Phil Rice, mula po kay Kapalay Annabel Villaseran, ayan, good PM po, sabi niya. Ayan, so mula po kay Kapalay Kazer Minis de la Cruz, ayan, I hope na-pronounce ko yung iyong name ng maayos. Ayan, sibuyas po ang okay. So, meron po siyang comment na i-address po natin ito sa iba pang mga programs at sa mga concerned agency po. But thank you po sa pagtutok at sa inyo pong na-i-share. Ayan, na-shout out din po kay Kapale Benny Pogoy. And ito, from Kapalay Lagatik Bustamante. Ayan, so magandang araw po. Ayan, kung meron po kayo mga nais na itanong po tungkol po sa aksip o sa stem borer po, ay pwede nyo po i-comment yan sa comment section po or sa Facebook pages po rather ng ating DA Philmec, DA Phil Rice at gayon din po sa ating Radyo Agri Facebook pages. Ayan, so thank you po dun sa mga may ilang questions po kanina, but yun, rest assured po that we will forward po yung inyong mga concerns po sa mga respective agencies. Okay? So, ayan. So, I think nagkaroon ba ng problem sa part ni Sir Henaro? Ayun, nandun pa. So, patuloy pa rin po kayo nakikinig sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang po ang Radyo Agri 90.1 FM Philmec. Ayan, maaari rin po kayong, o maaari nyo rin pong mapanood kung meron po kayong mga na-miss na episodes sa ating kwentuhan or na-late po kayo, hindi po kayo agad din naka-tune in, pwede po ninyong balikan ang ating mga episodes and even po itong episode na ito sa YouTube channel po natin. Hanapin lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po, sa mga hindi po naabutan ang simula ng ating talakayan o sa mga totally hindi po makakapakinig, wag po kayo mag-alala dahil muli nyo rin pong mapakikinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon sa pamamagitan po ng ating 90.1 FM channels ng inyong mga radyo. At syempre, wag nyo rin po sana kalilimutan to follow our other digital platforms dahil bukod po sa ating official Facebook page, meron din po tayong Instagram at X. So hanapin lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po, paki-like na rin po at i-follow ang Facebook page po ng DA Phil Rice at ng DA Philmec. Ayan, sa mga tanong din po, kung kayo po ay hindi man available online, maaari pa rin po kayong mag-text sa ating Radyo Agri text line 0962-119-7445. Uulitin ko po, it's 0962-119-7445. At gayon din po ang PhilRice text hotline 0917-111-7445. 2-3. Yan. So, usapang aksip o stem borer pa rin po ang ating talakayan ngayon at kasama pa rin po natin via Zoom ang crop expert mula po sa PhilRice Central Office, si Kapalay Naro Rilyon. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na Kapalay Naro, for my fourth question naman po, ano po ba yung mga palatandaan o mga signs na meron na pong stem borer sa mga palayan po ng ating mga karadyo agri? At na-mention nyo po kanina yung term na whiteheads. Ano po ba itong tinatawag na dead heart or whiteheads? Okay, Badet. So,
yung dinescribe natin ng mga adult na stem borer kanina, yung mga moth na hugis tatsulok na merong distinct dark spot sa kanyang pakpak. So makikita na natin ito sa ating bukid, palatandaan na meron ng stem borer. So ito yung mga mangingitlog, yung babaeng stem borer. Mm-hmm. So pag nangitlog na yon, mapipisa yung itlog niya at Yes. magiging larva. Okay po. So itong larva na ito yung papasok dun sa stem ng palay. Yes po. Mm-hmm. So pag bata pa yung palay, umatake siya, papasok dun sa stem, mamamatay yung pinaka mura niya na dahon. Okay. So tinatawag ito na dead heart. Mm-hmm. Pero pagka ang stem borer umatake na at meron ng panicle, papasok yung larva, so kakain dun sa loob, Opo. so mapuputol. So yung mga butil nung palay dun sa panicle ay magiging pipis, walang laman. Opo. So tinatawag ito na whitehead. Ayun. So yung dead heart ay makikita sa mga dahon, tapos yung pipis na palay dahil nga wala na siyang anything sa loob, kumbaga ito naman po yung tinatawag natin na whiteheads. Ayan, salamat po doon sa information po na yon, Kapalay Naro. At ito po, meron po tayong question mula po sa Facebook page ng DA Philrice, si Kapalay Rustam Braceros. Sabi po niya, ano po ba ang kailangan nating gawin pag may nakita na po tayong itlog na stem borer? Kailangan na po ba agad daw na mag-spray? So pag nakakita tayo ng mga itlog, importante na obserbahan natin ito. Mangolekta tayo ng mga itlog. Ilagay natin sa maliliit na vials. Okay. Then obserbahan natin. So ito kasi ang magiging indicator natin kung napipisa na ba ang mga itlog sa bukid. So magandang timing na kasi once na nakapasok na yun sa stem, hindi na siya mahihit ng insecticide. At napaka-importante pa, napakadaming mga parasitoids or parasite na umaatake dito sa mga itlog. Kung minsan nga halos sa parasites, at konti lang yung larva. Sila yung naninira sa mga itlog ng stem borer. Kaya nga kung marami ang mga parasites, hindi na rin natin kailangan mag-spray sa atin. Okay po. So hanggat maaari maganda po na obserbahan muna. At ayun, so hindi siya, kumbaga po, hindi agad-agad spray ang sagot para po mawala po yung mga stem borer sa ating mga palayan. So meron pa pong tanong dito from Kapalay Malves Villanueva Cheryl. Stem borer po ba yung bunga, kapag daw po siguro yung bunga ng palay ang namamatay, yun daw po ba ay dulot ng stem borer? Kapag ka-cause ng stem borer, pag sumapaw na yon, yung halos yung buong panicle na yon walang laman. Kasi nga, kinat na nung stem borer dun sa baba. Yun ang indicator. Kaya nga tinatawag ito na whitehead. Okay. Kulay puti at kadalasan nakatayo kasi yung mga may laman, di ba, nakayoko na gano'n. Kasi mabigat. Okay, mabigat. may laman. Ayan. So, eto naman po. Actually, marami pong mga interesadong mga karadyo at kapalay po natin na may mga tanong po sa mga oras na to. Mula naman po kay Kapalay Nemerlin Fariolan Leonardo. Ito po, actually, ang ganda po ng tanong niya. How to make our palay stem borer resistant po? Oo. Sa breeding ng palay, kasama naman na patibayin against sa stem borer ang ating mga variety. So, yung mga lumalabas na mga bago nating variety, dumadaan ito sa screening para sa stem borer. Hindi lang sa stem borer, but sa iba't ibang klase na sakit. So, ini-incorporate, ini-improve ng ating mga breeders paano mapatibay ang mga palay natin. Ayan. So, meron naman pong, ito po,
feeling ko putol yung comment. Ayan, pero shout out po Kapalay Demathenis Valeroso Laurio. At ito po may I think follow-up question po si Kapalay Nemerlin Fariola Leonardo. What is the best thing to do kung marami na daw pong dead hearts during tillering stage? Pagka kasi pinag-uusapan natin yung damage like dead heart or whitehead, hindi ito magandang indicator for control kasi nga damage na siya. So ang pinakamaganda, obserbahan natin yung mga itlog, yung na bago pumasok, makapanira yung mga larva niya. Yes, yun dapat ang minamanage natin. Importante rin titingnan natin na kung madami na nga ba yung mga itlog na yun. Kasi kung paisa-isa lang naman, lalo na pagka vegetative stage, masira man isa o dalawang tiller, kayang-kaya pang palitan ng palay, mag-compensate, gumawa pa siya ng panibagong tiller para palitan yung mga nasira na tiller. Opo, ayun. So, sana po ay nasagot ang mga questions po. Ito pa po. Although para may relate din po sa question kanina, pero i-raise ko na rin po from Kapalay Edlin Petrola Salvador. Ayan, good PM po ma'am and sir. Tanong ko lang po, paano daw maiiwasan ang stem borer? At ito po, ano daw po yung mabisang insecticide na pwede daw pong gamitin na pang spray. Although na-mention po kanina na, kumbaga siguro last resort po natin yung pag-spray. Pero yun po, in case po if all else fails, siguro po ano po yung mabisa daw kung sakasakali. Oo. Importante, need-based ang kailangan. Kung paisa-isa lang, hindi naman natin kailangan na mag-spray. Pero maganda yung tanong na paano nga ba maiiwasan? Kasi kapag nag-regular, sumabay tayo sa karamihan, regular planting, kadalasan mababa ang mga damage ng stem borer. Actually, mahirap nga maghanap ng stem borer sa mga regular planting. Pero kapag mag-aanihan na, doon dumadami na talaga itong reproductive stage, dumadami na itong mga stem borer na ito. Okay po. Kaya nga kung ikay nagpahuli, buntis ang palay mo, yung mga kapitbahay mo na kapalay mo umaani na. So aatakihin ka, magkakaroon ka ng mataas na whitehead. Okay. So yung una-una, iwasan natin yung magpahuli na magtanim sa lugar. Para hindi na tayo sumakit ang ulo natin, nakakaharapin natin yung madaming itlog ng stem borer pag ikaw ay nagpahuli. Kumbaga naiwan kasi yung iyong pananim, kaya wala na po silang makahanapan ng mapagkakainan. So pupunta na po sila matik dun po sa inyong area. Ayun. So agad maaari po, isang practical na advice is sumabay po tayo yung sabayang pagtatanim na na-discuss na din po natin sa mga previous episodes po natin ng ating programa. Ayan. So maraming salamat po sa ating mga kapalit Karadyo Agri na nagtanong po, nag-raise po ng kanilang mga questions. Ayan. So kung may mga questions pa po tayo at mga pagbati na rin po, pwede nyo po nga i-share yan sa atin po mga Facebook pages ng DA Philrise, DA Philmec at dito po sa Radyo Agri. Ayan. So, ito naman po ay aking next question naman po. So, Kapalay Naro, paano naman po nakakaapekto yung stem borer pagdating po sa usapin ng ani at kita po ng ating mga kapalay na mga magsasaka? So, dahil nga ang stem borer ay naninira, nagkakos ng dead heart or whitehead, so kaya niyang pababain ang ani 1 to 20%. Or mas mataas pa kasi may mga cases din na halos whitehead na yung makita mo. Mas marami na yung whitehead kesa sa panicle bearing. So yun, mataas pa ang yield loss doon. Opo. Ayan. So, ito pong aking next question po, actually, kung nakatago po ay epektibo pa rin ba ang pag-spray ng lason? I think nasagot na po ninyo to kanina. So, magpo-proceed na po ako sa aking last question na lang. So, para po sa aking last question, ito po, hihingi na lang po ako ng advice. Ano po yung inyong mga maipapayo sa ating mga kapalay na mga magsasaka para po maiwasan or makontrol po yung dami ng stem borer axis po sa kanilang mga palayan? Ano pa po yung pwede nating maibigay na payo sa kanila? Number one talaga na pag natatanong ako tungkol sa management ng stem borer, yun talaga
magtanim pahuli, Badet? Dahil nga sa sinabi ko, nadami ng stem borer pag nag-aanihan na. Yes. So, iwasan talaga, number 1 yun. Pangalawa, yung conservation ng mga natural enemies. Lalo na dito sa stem borer. Napakadaming parasitoids na umaatake sa itlog ng stem borer. So, i-conserve natin ito. Wag tayong spray ng hindi naman kinakailangan. Oo. And then sana, pagka yari ng nakaani na, i-plow under natin yung mga stubble para wala nang kainan, wala nang tirahan ang mga stem borer na ito. So, magpa-follow period, wala silang makain. At para sa susunod na taniman, mababa na yung population nila para hindi tayo mamroblema sa stem borer na ito. Ayan. So, i-emphasize ko lang po yung sinabi nyo rin kanina, no, na hanggat maaari, kung kaya pang i-control ng hindi po gumagamit ng mga pestisidyo o ng mga chemicals, ay wag po muna nating And yun po, napag-usapan na rin po kasi namin na Kapalay Naro last week, yung mga kaibigan natin ng mga insekto. So yun po, mahalaga na i-maintain po natin sila dahil yun nga po, marami or malaki din po yung contribution po nila para naturally ay makontrol or kumonti po yung population ng mga aksip. At syempre po, I'm sure agree po si Kapalay Naro dito na kung mag-spray tayo agad, malaki din po yung chance na yung mga kaibigan natin ng mga insekto ay kasama rin po na mamamatay kapag po matik or yun agad yung ginamit po natin na nag-spray po tayo kaagad. Ayan. So, eto po, may question pa po dito from Kapalay Froilan Roque. Ayan, saan daw po ba makikita yung itlog ng stem borer? Sa ibabaw ba ng dahon ng palay or sa likod or sa stem po? Ayan, siguro po pa-emphasize na lang po ulit itong question po na ito, sir. Makikita natin yung kadalasan sa foliage, doon sa dahon. Pero ang stem borer, pag minsan mangingitlog din yan sa ilalim, sa stem, o lalo na pag mataas na ang population. Pero basically more doon sa foliage, doon sa dahon. Ayan. So, ito po, another question po from Kapalay Edlin Petrola Salvador. Actually po, ang daming mga interested po at feeling ko po madaming talagang gustong malaman itong information about aksip. Ito naman po, ilang days daw po kadalasang umaatake ang stem borer? So, kaya nga niyang umatake, pamula bata hanggang bago mag-flower. So, napakalaki ng panahon na nun na kaya niyang umatake. Pero pinaka-importante, wag sana magkaroon ng mataas na whitehead kasi mababawasan na yung mga butil na ating aanihin. Doon kadalasan mataas ang yield loss. Yes po. Ito from another question po from Kapalay Rustom Braceros. Ayan, totoo po ba na pag di raw masarap o matigas ang kanin ng isang binhi ay may resistensya sa stem borer tulad ng 222? Yeah. Ito si Rustom talagang isa sa mga breeder din dito sa Philrice, Pero interesado siya talaga sa pag-manage ng peste. Nga, nabubuti nila yung ani ng palay, napepeste naman, kaya magkaakibat talaga ang breeder at crop protection. Yes, totoo po yan. Pero talaga observation nga, pag masarap, yun naman ang gusto ng peste, parang nakikigaya sa tao, So, yes. Kaya nga ang challenge paano nga ba mataas ang ani at ma-resistant pa sa mga peste. Yun talaga ang challenge in the future. Ayan, so I think nasagot na rin po ito kanina. Ayan, pero shoutout na rin po kay Kapalay Celso Marquez. Ito po from Kapalay Glenn Balanag. Ayan, sa bayang pagtatanim the best para maiwasan ang stem borer. Ayan, maraming salamat po. And ayan, shoutout din po kay Kapalay Kule Rivera. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, so kung halimbawa po na natapos man ang ating talakayan ngayon at may mga pahabol pa pong mga questions, rest assured po na idudulog po namin ito sa mga experts kagaya po ni Sir Henaro para po at least ay ma-address po properly ang inyong mga questions. Ayan, so
Meron pa pong comment dito si Kapalay Demosthenes Valeroso Laurio. Yan, napapanahon po yan dahil isang buwan na po ang aming palay. Ayan, maraming salamat po. And ayan, so ayan si Kapalay Meter Pagaduan. Ayan, next week. Ayan, let's look forward. Ayan, hello po watching and moderating. Ayan, maraming salamat kapatid na Minard Pagaduan para sa pagsama sa amin. Di man on air pero siya po ang nagmo-moderate sa DA PhilRice Facebook page po. Ayan. So bago po namin kayo tuluyang pakawala ng Kapalay Naro, baka po may mga pahabol po kayong pagbati sa atin pong mga kapalit, mga karadyo agri. And mga ilang last advices na lang po para po sa kaalaman po ng ating mga kapalay. So, chronic pest, itong stem borer na ito, laging naandyan lang. So, sana nakapulot po tayo sa usapan natin na ito para i-manage sila better. Yes. Ayun. So, maraming salamat po, Kapalay Henaro Rillion mula po sa Crop Protection Division po ng PhilRice. And we're looking forward po na hindi po ito yung first and last nating kwentuhan at sana po in person po makakwentuhan po namin kami dito po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ayan. So, again po, maraming salamat po. At eto, let's now proceed to our Palay Tanungan segment. Pero, bago po tayo magpatuloy sa ating Palay Tanungan question ngayong araw, sagutin po muna natin yung ating Palay Tanungan last time. Mula po sa tanong na tama o mali, huwag agad mag-spray ng pesticide o pesticidyo sa palayan. May mga kaibigang insekto na tumutulong upang maiwasan ang pinsala sa ating palay. Ang sagot po doon ay tama. Ayan. And for our today's Palay Tanungan segment, ayan po, i-type lamang po ang radyo, space, ang inyong pangalan, space, ang bayan na inyong kinaroroonan at ang inyong pong sagot sa 0917-111-7423. Ayan, para sa ating Palay Tanungan segment. Tama o mali lamang po ang isasagot natin, ha? Tama o mali, ang whiteheads ay sanhi ng stem borer. Kapag nag-spray na sa panahon ng pamumunga, huli na dahil patay na ang uhay at hindi na naaabot ng lason ang uod. Kaya't mahalaga ang regular monitoring at tamang timing sa pagsugpo ng peste. So, yan po yung ating katanungan. I-type lamang po ang radyo, space, pangalan, space, ang inyong bayan at ang inyong sagot kung tama po o mali sa 0917-111-7423. Ayan. So, syempre po yung mga makukuha po nating tamang sagot. Bukod po sa magkakaroon syempre ng libreng shoutout dito sa ating himpilan, ay kasama rin po kayo sa raffle po na hatid po ng PhilRice upang manalo po ng mga exciting prizes. Kaya po, i-announce po namin ito mga kapalay at mga karadyo agri, kaya po abangan nyo lamang po yan. Okay? So bago po tayo magtapos, ito po muna isang public service announcement. Ayan, alam nyo ba na may isang uri ng bigas na mayroong beta-carotene na nagiging vitamin A sa atin pong katawan kapag po ito ay kinakailangan. So ito po ang tinatawag natin na malusog rice na mayroon pong gininto ang kulay. So ayon po sa mga pag-aaral, ang isang tasa ng malusog rice ay nakapagbibigay ng 30 to 50% ng daily estimated average requirement o EAR ng vitamin A para po sa mga bata, sa mga buntis at sa mga nagbe-breastfeed po nating mga mothers. Para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Hotline sa numerong 0917-111-7423. And again po, please like and follow po ang Facebook pages ng DA PhilRice, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM. Para naman po sa mga shoutouts, mga concerns, questions po tungkol sa ating programs at mga comments po. Ayan, bukod po sa open po ang X, Instagram at ang Facebook page po ng Radyo Agri. Gayon din po maaari kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0962-119-7445. At maaari nyo pong balikan na mapakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri tuwing Sabado po yan sa ating 90.1 FM channel. At yan po, dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan po natin. Sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan at ng
Philippine Rice Research Institute. Ako po ang inyong kapalay at karadyo Agri Badet mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At syempre dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.